Nabuntisan daw ng aswang. Uy, salamat dito ha. May handaan ba sa inyo? Wala naman. Nag-request lang ako sa mister ko na damihan niya para mabigyan kita rito at mga anak mo. Hi po. True to life experience ko po ito sa aswang. Please hide my identity. Ayoko sanang i-share ang mga kwento kong ito kaso naaalala ko pa rin ito kahit na matagal ng panahon ang nakakalipas nang mangyari ito. Lalo na kapag nag-iisa lang ako. Totoo ang mga aswang sapagkat na-experience ko po mismo ito taong 2005. Tahimik sa probinsya namin dahil bukid po ito, hindi dikit-dikit ang bahay. Buntis po ako noon sa pangalawa kong anak at dalawa kami ng panganay ko sa kwarto. Wala si mister dahil panggabi ang kanyang trabaho. 10:00 ng gabi tulog na ang anak ko. Ako na may hindi pa sa kadahilan ng nagtatawagan kami noon ng aking mister sa CP. Maya-maya pa, may naririnig akong huni ng wakwak na paikot-ikot sa bubong ng bahay namin. Hindi ko pinansin, pero ako'y takot na noon kaya imbis na matulog na hindi ako dinalaw ng antok. Bandang 11:00 ng gabi, biglang may bumagsak sa bubungan namin. Sobrang takot ko na noon na lahat ng balahibo sa aking katawan ay nagsitayuan na. Mula sa sala, naglakad siya papunta sa kwarto at kinakalmot niya ang bubong. Sobrang ngilo ng kuko niya lalo pat walang kisame ang bahay namin. Tapos, humuhuni siya ng wak ng mahina. Ang ginawa ko ay pinatay ko ang ilaw kasi iniisip ko hindi niya po ako makikita at dali-dali akong nagtalukbong ng kumot. Tapos, niyakap ko ang aking anak. Maya-maya lang, nagtataka ako dahil parang may mga lumilipad sa aking kumot. E di bumangon po ako, binuksan ang ilaw. Sa maniwala kayo o hindi, laking gulat ko po dahil ang daming ipis na nakapalibot sa amin ng anak ko sa kama. Hindi ko mabilang. May naririnig akong kwento ng mga matatanda sa amin noon. Kapag daw pinalibutan ka ng maraming ipis, inaaswang ka raw po nun. Kaya naiyak talaga ako sa takot at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pumasok sa isip ko na magdasal. Ilang sandali lang ay nawala ang aswang. Labis ang aking pasalamat dahil hindi nagtagal ay dumating naman ang aking mga kapitbahay. Nag-alala sila sa akin dahil naririnig daw pala nila na may humuhuning aswang sa aking bahay. Alam nilang buntis ako kaya pinuntahan nila ako. Sinamahan ako ng kapitbahay naming dalawang babaeng mga kaibigan ko. Doon sila natulog at binabantayan nila ako. Dahil sa nangyari, napagpasyahan kong umuwi na lang muna sa amin hanggat hindi mag-change ang schedule ng aking mister. Natatakot kami na baka isang araw mapahamak kami ng mga anak ko sa aswang. Gabi-gabi akong binabalik-balikan at kahit saan magpunta, sinusundan ako ng aswang nang hindi ko namamalayan. Isang beses noon, mga 11:00 ng gabi, sa bahay ng aking mga magulang, bigla pong may bumagsak sa bubong namin sa may kusina. Lahat kami nagulat dahil parang malaki po talaga ang bumagsak gawa ng sobrang lakas. Ang ingay ng bubong namin noon. Dali-dali namang lumabas ang aking tatay at kuya. Pagtutok ng flashlight sa bubong, may malaking baboy doon na nakatingin sa kanila. Pula ang mata at itim ang kulay. So napasigaw si Papa na may aswang na baboy sa bubong. Ang mga kapitbahay namin, narinig nila kaya ayon sumugod sila sa bahay. Meron kaming kapitbahay na sundalo at may dala itong baril ng magpunta sa amin.
Pagtutok nila ulit sa ibabaw gamit ang flashlight, bigla pong naglaho ang baboy na iyon. Hindi namin alam kung saan napunta sapagkat hindi po namin nakitang bumaba ito sa lupa. Lahat po kasi sila noon ay nakapalibot sa bahay namin. Ang kapitbahay naming sundalo at si kuya ay umakyat sa bubong. Wala na talaga silang nakitang baboy doon. Sabi naman ni Papa, lumipad na daw. Natakot sa baril na dala ng sundalo. Hindi po talaga ako tinatantanan ng aswang na yon kung sino man siya. Isang gabi pa, doon kami sa bahay ng tiyahin ko natulog dahil kaarawan niya noon at malayo na kung uuwi pa kami. So nag-decide na lang si tita na doon na magpaumaga kasi nga buntis ako. Nang mga 9:00 ng gabi, tahimik na noon kasi nga probinsya at kami-kami lang mga bisita. Nagtataka si tiya habang kami nag-uusap sa sala dahil may boses siyang naririnig na parang tinatawag ang pangalan niya. Kaya hayon, hinawi niya ang kurtina sa bintana. Pagtingin niya sa may kalsada kasi malapit sa kalsada ang bahay nila na lubak-lubak pa noon. May babaeng kumakaway at tinatawag siya. Matandang babae. Kapitbahay pala nila, napadaan lang at ang sabi niya, "Nita, may tao sa silong niyo oh." Pagkasabi pong ganon, agad na kumuha ng itak si Tio tapos lumabas ng bahay. Sa isip niya kasi magnanakaw yon. Gamit ang flashlight, nang ilawan niya ang silong pusang malaki ang kanyang nasilay na dali-dali namang tumakbo papunta sa talahiban. Ayon sa kapitbahay, bigla raw nawala sa paningin niya ang tao na nakatingala sa silong ng bahay nila tiya. Makikita kasi kung may tao sa silong sapagkat tumatagos ang ilaw mula sa loob ng bahay dahil kawayan po ang sahig ng bahay nila. Pagkasigaw niya na may tao sa silong ng bahay namin, bigla raw nawala yung nakatingala na figurang babae. Aswang daw sabi niya. Nag-anyong pusa at tumakbo palayo para hindi maabutan nila Tio. Babae daw yon dahil mahaba ang buhok. Kaya napahinto siya at nagtanong kung sino nga ang babae na yon. Aswang na pala. Ako ang sinusundan dahil ako'y nagdadalang tao noon. Hanggang sa isang gabi pa, nagpasama ako sa mister ko sa CR kasi nakaramdam po ako ng tawag ng kalikasan. Ang CR namin ay separate sa bahay. So nakaupo lang ang aking mister sa may pintuan, binabantayan ako. Pero meron po siyang dalang samurai dahil nga lagi po akong inaaswang noon. Tiyempong patapos na, bigla na lang po akong nakadampi o nakakapa ng parang malangis na balat sa may dingding ng CR namin. Pagtingin ko po, kamay ng aswang na sobrang haba ng kuko. Inaabot niya yung aking tiyan, kaya napasigaw ako ng malakas, napaatras na dikit sa dingding na halos mapaanak po ako nang wala sa oras. Nakita ni mister ko at agad niya po itong tinaga ng samurai, pero hindi po natamaan. Hinabol niya sa labas, hinamon ng aswang sa tindi ng kanyang galit pero hindi ito nagpakita. Matindi ang pagwasiwas niya sa samurai niyang dala. Pati mga tanim naming saging sa gilid halos maubos po ang lahat. Hindi ko akalain na makaka-experience ako ng ganun sa buhay ko. Ang makakita ng kamay ng aswang na sobrang haba ng kuko. Kung dati hindi po ako naniniwala dyan, ngunit dahil sa mga karanasan kong ito ay nagbago po ang aking paniniwala. Matapos ang kagimbal-gimbal na karanasan po na iyon, lumipat po kami ng tirahan ng mister ko sa mataong lugar dahil hindi po ako tinigilan ng aswang. Ako lang binabantayan ito, naghahanap ng tiyempo para umatake. Ngunit sa awa naman po ng Diyos, nakapanganak ako ng maayos at malusog po ang aking pangalawang anak. Magto 2 years old na ang aking bunso noon. Lumipat naman kami ng bahay kasi nga nag-aabang lang kami sa dati. Balik sa bukid pero doon na malapit sa bahay ng aking mga magulang.
Isang araw, admin. May bagong lipat po sa amin isang buong pamilya. Nagpakilala ang matanda na albularyo. Yung isang anak nitong lalaki, naging kaibigan ng panganay kong anak. Close friends silang dalawa. Ako naman, naging kaibigan ko rin ang nanay nung bata. Mababait naman kasi sila sa amin eh. Ang albularyo ay nasa mga 60 anyos na ang edad pero ang asawa niya nasa mga 30s pa lang. Ang layo ng diferensya tapos maganda ang babae. Magmula nung dumating sila at nalamang albularyo ang lalaki ay may nagpapagamot. Kapag nandoon kami ng anak ko, tumitingin kami kung paano manggamot yung lalaki. Hindi naman din kasi kalayuan ang bahay nila mula sa amin. Isang beses, nag-abot ng pansit ang asawa ng albularyo sa akin, kaya tinanggap ko. Nahiya pa nga ako noon, hinatid pa talaga sa bahay namin. Niluto raw ng mister niya. Uy, salamat dito ha. May handaan ba sa inyo? Wala naman. Nag-request lang ako sa mister ko na damihan niya para mabigyan kita rito at mga anak mo. Ay, salamat talaga ha. Sus, ito naman, maliit na bagay. Kainin niyo yan ha. Mukhang masarap ang pansit. Kaso nung tinikman ko ito, walang kalasa-lasa. Pati mga anak ko, ayaw kahit tumikim man lang. Ewan ko nga sa kanila noon, nagtataka ako kasi palakain po ang anak ko. Pero nang makita nila ang pansit, wala silang gana at ayaw talaga nila. Siguro nga'y totoo yung sabi nila na may anghel ang mga bata na nagbabantay sa kanila. Pati yung pusa namin noon, hindi rin kumain. Inamoy lang tapos umalis. Kaya yun tinapon ko na lang ang pansit. Isang araw, habang nandoon kami sa bakuran ng aking kaibigan, nagkukwentuhan. Nang umalis yung isang pasyente, tinitigan ako ng albularyo na mister ng aking kaibigan at sinabing buntis daw ako tapos ang nakabuntis sa akin ay isang aswang. Nagbigay pa siya ng pangalan. Kabarangay lang daw namin at kilala ko talaga yung sinasabi niya. Hindi ako naniwala kasi imposible mangyari. Hindi naman ako inaaswang kako. Hindi rin aswang pagkakakilala ko sa taong tinuturo niya. At isa pa, kakatapos lang po noon ng aking regla. Ang hindi ko lang po talaga nalaman ng maaga, nakikisalamuhan na pala kami sa aswang. Bigla ba namang sumingit ang asawa niya noon, nakaibigan ko pa, at sinabing lahat daw ng hula ng albularyong mister niya sa mga naging pasyente nila ay nagkakatotoo. So ako naman, dahil nga kaibigan ko siya, naniwala ako. Nag-alala dahil sa seryoso din silang nagsasalita. Nagpatulong ako sa kanila, kaibigan namin sila. Albularyo ang mister ng kaibigan kong tawagin na lang natin sa pangalang Bitina. Ginamot ako ng kanyang mister. Pinapasok sa kwarto nilang kandila lang ang ilaw. Pinausukan ng hindi ko alam kung anong klaseng dahon-dahon iyon at kung ano-ano pang ritual ang ginawa sa akin. Pinasuot pa ng malong na kulay pula. Tapos pinapausukan at may pinapahid sa katawan ko at bibig na holy water at yung langis na nakasilid sa malaking bote. Sa may dila ko po sir mismo pinapahiran din ng lana yon at ng holy water. Sa loob ng kanyang kwarto, may santo na hindi ko alam kung anong klaseng mga santo iyon buhat ng kakaiba ang mga hitsura. Doon siya bumubulong tapos hindi ko makakalimutan pinapadura niya ako sa maliit na timba. Sa tuwing makasuka ako ng laway, dinuduraan niya rin ang timba tapos may mga binubulong siyang salita na hindi ko maintindihan. Parang kakaiba nga mga ginagawa niya pero sa isip ko baka paraan lang sa panggagamot. Maya-maya pa may gusto siyang ilagay sa aking bibig na jolen na kulay itim. Doon na ako nagtanong kung ano iyon. Basta lunukin ko lang daw.
para hindi matuloy yung pagbubuntis sa anak di umano ng aswang na nakabuntis sa akin. Subalit tinanggihan ko po ang albularyo. Sabi ko sa kanya, wag lang yung Jolene na itim. So hindi niya ako pinilit. Yung lana na lang ang pinapahid niya sa dila ko at yung holy water na ini-spray niya. Binigyan niya po ako ng holy water. Dinala ko sa amin, nakasilid sa maliit na garapa. May spray din po siya. Meron pang binibenta na katulad daw sa suot niya na proteksyon. Nasa bewang niya na maliit na bote pangontra daw sa aswang. Kaso ang mahal-mahal kaya hindi ko binili. Pinasubok niya sa akin yung suot-suot niyang lana. Hinubad niya ito. Pero paglagay niya sa aking bewang bigla po siyang nasaktan. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Basta parang sumakit po yung kanyang likod base sa galaw ng kanyang kamay kaya agad niya itong kinuha at sinuot. Pag uwi namin ng anak ko sa amin, napansin ni Mister na yung holy water nang tignan niya ng maigi ang laman. Meron pong parang laway na hindi maputol-putol sa lapot. Ang pagkakamali ko lang talaga, hindi ko namalayan. Hinahawaan na pala ako ng pagkaaswang na lubos kong pinagsisihan kung bakit nakilala ko pa ang mga ito. Magmula noon, lagi na akong inaaswang sa bahay namin. Lagi na kaming nakakaamoy ng insektong tiyangaw at sobrang baho po talaga. Hanggang sa may nakapagsabi na baka hinahawaan na daw ako ng albularyo dahil may nahawaan na umano ito. Aswang daw kasi yun. Labis ang aking pag-aalala, lalo pat may ritual siyang ginawa sa akin at may pinahid pa sa aking dila. Nasabi ko na lang kaya pala, iba ang aking pakiramdam, parang may laway sa aking bibig na pagkalapot-lapot at hindi mawala-wala. Lumapit po kami sa ibang albularyo. Dumayo pa talaga sa ibang lugar para lang magpagamot. Sa totoo lang malaki ang nagastos namin noon. Totoo nga, hinawaan ako sabi ng lihitimong albularyo na yon. Binigyan ko siya ng picture ng albularyong naghawa sa akin. Sabi niya, aswang daw ang lalaki at ang babae naman na asawa nito ay nasa kapangyarihan niya. Lumay daw yung babae. Nasabi ko na lang kaya pala ang laki ng diferensya ng edad nilang dalawa at ang ganda ng babae kumpara sa asawa nitong matanda na. Ginamitan pala ng lumay para magustuhan siya. Gumagamit daw po ang aswang ng itim na kapangyarihan at gusto niya akong hawaan din. So nung ginagamot ako, pinasuka ako ng albularyo. Dumuwal po ako ng puting laway na hindi po maputol-putol. Yun na daw yun. Laway ng aswang. Mabuti na lang daw at tinanggihan ko po ang Jolene na itim dahil kung nilunok ko po iyon, mahirap daw po ang gamutan. Baka magtagal at baka hindi maagapan. Pag uwi namin sa amin dahil malayo po ang lugar ng albularyo, kada umaga bili niya kumain daw po ako ng 7 putot ng kalabasa. Hindi ko alam ang tawag sa Tagalog basta yung maliit pa po na bunga ng kalabasa. Kakainin ko daw po yun kada umaga. So sa tuwing kakain po ako noon, magsusuka talaga ako ng laway na hindi maputol-putol. Ipagpatuloy ko lang daw tapos bilin pa niya. Magpunta ako sa simbahan at magpa-bless sa pari. Magkalawat o yung komunyon tapos magkumpisal. Ginawa ko po lahat yun. Lumuhod ako sa Panginoon. Tuwing gabi nagdadasal, nagro-rosaryo. Dinasalan din po ako ng pari. Sinali sa prayers ng albularyo na nilapitan namin. Sa awa naman po ng Diyos na may likha, abot langit ang aking pasasalamat. Gumaling po ako. Ngunit hindi ko po pinalagpas ang nangyari at ayoko pong mangyari pa sa iba. Umabot sa barangay ang hidwaan namin nung aswang na nagpapanggap na albularyo sa lugar namin. Hindi pala albularyo, kundi aswang. Ang worst pa rito,
Marami na pala silang hinawaan. Pare-pareho ang estilo ng aswang. Ang nakabuntis daw sa amin, ang aswang na kabaryo namin. Hindi naman aswang yon. Kaya nung malaman nung pamilya na yon na tinuturo siya raw ang aswang sa lugar namin, galit na galit ito sa kanila. Nalaman ang kalokohan ng albularyong aswang, kaya marami talagang nagbanta sa kanila nun. Ngunit ako ipinagpasa Diyos ko na lang yung ginawa nila sa akin. Lahat ng nakilala naming hinawaan nila, pinapunta po namin sa tunay na albularyo. Sa awa ng Diyos tulad ko, gumaling naman po sila. Matapos ang mga pangyayari na yon, ilang araw lang ang lumipas magmula nung nagkabaranggayan. Nalaman na lang namin na umalis na ang mag-asawa sa baryo. Kaya nagpasalamat talaga ang lahat nun dahil wala na ang tunay na salot. At siya nga pala, sa lugar po ito ng Ilonggo. Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa pagbasa. Kung hindi nyo na-experience ang maaswang, napakaswerte nyo po. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko nga pala itong mga super idol na members natin, si Ma'am String Bullion or Bulin. Ayan, at saka kay Samantha Cruz, no? Maraming salamat po sa inyong suporta mga ma'am sir, no? Pinakamahal po kasi yung kanilang pinili, kaya maraming salamat po, taos puso mula sa inyong narrator. At syempre sa mga members natin, Storyhike Subtotski, 37 months na, kay Jean na magwa 1 month, Jim Similia 32, kay Jaber Amindato, kay Susana Dorn, kay Junizel Alviola, kay Cheng's Channel, kay Luis Elmido, kay Rancid Horror Stories, Jeffrey Bunyad, kay Rose Kim, kay Mike at kay Rosary Jayarante. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po sa ating munting programa. God bless po sa inyo and more blessings to come. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.